Baby? Diyos ko, bakit may bata dito? Sino kayong naglagay ng baby dito sa basurahan? Oo, shh. Oo, huwag ka nang umiyak, baby, ha? Habang nangangalakal ako ay narinig kong umiiyak ang napaka-cute at malusog na batang lalaki na nakabalot sa lampin at inilagay sa loob ng karton. Mangiyak-ngiyak ko siyang kinarga at pinatahan. Nadurog ang aking puso nang makitang inilagay ang bagong silang na sanggol sa isang marumi at mabahong lugar. At nang medyo tumahan na ang bata ay agad kong isinakay sa aking kariton at dali-dali ko itong dinala sa amin. Ma! Mama! Ma! May nakita po akong sanggol dun po sa may tambakan ng basura. Ha? Sino namang naglagay sa batang yan doon? At saka, bakit mo naman yung inuwi dito sa atin, Maya? Ma, kawawa naman po umiiyak. Kaya pwede po bang dito na lang muna siya sa atin? Diyos ko naman, Maya. Nagdagdag ka pa ng responsibilidad dito sa bahay. Alam mo namang walang-wala tayo, di ba? Halos hindi na nga tayo mabuhay-buhay sa pangangalakal. Ma, ako na po mag-aalaga sa kanya. Kaya man nakikiusap po ako sa inyo. Pumayag na po kayo. Pagmamakaawa ko kay mama, ngunit matigas talaga siya. Naku. Halos hindi ka na nga makabili ng napkin, bibili ka pa ng gatas. Tumigil ka nga. Mas mabuti pang ihatid natin yan sa DSWD o di kaya sa simbahan doon sa mga madre. Para talagang siguradong maaalagaan yung batang yan. Baka mamaya makasuhan pa tayo ng kidnapping. Iniwan ako ni mamang nakaupo sa duyan sa labas ng aming munting tahanan habang karga-karga ko si baby. Nag-iisip pa ako kung anong pwede kong ipangalan sa batang ito. Gustong-gusto ko siyang alagaan, ngunit paano kung gayong pangangalakal lamang ang aming hanap buhay? Kaming lahat ay nangangalakal, si mama, papa, si kuya, ako at ang aming bunsong babae. Ako po ay 22 years old na, ngunit grade 6 lamang ang natapos sa kadahilan ng kapos sa pera. Bagamat may pampublikong paaralan naman para sa high school ay minabuti ko na lang magtrabaho sa murang edad dahil sa kawalan ng pantustos sa pang-araw-araw namin na gastusin. Nakita ko rin kasi yung paghihirap ng aking mga magulang. May maipakain lang sa aming magkakapatid. Kaya gusto ko silang tulungan sa pamamagitan ng pangangalakal. Wala rin naman akong mapasukang ibang trabaho dahil high school at college ang kanilang hinahanap. Mahirap pala ang hindi makatapos ng pag-aaral, ano? Pero kahit ganoon ang nangyari sa akin, nagpapasalamat pa rin ako at nakapagtapos ako ng elementarya. Dahil kahit papano ay natuto ako magbasa at magsulat. Oh, shh. Baby, gutom ka na ba? Ha? Shh, tahan na. Maya? Sino yan? Tanong ni Kuya Jay na may bitbit na 5 kilong bigas. Kakauwi lang niya galing sa pagbebenta ng aming naipong kalakal kahapon. Kuya, nakita ko lang itong sanggol dun sa may tambakan ng basura kanina. Nakakaawa naman kaya inuwi ko. Oh, shh, baby. Ano ka ba naman, Maya? Ano? Aalagaan mo yan? Bakit? May matino ka bang trabaho? Ha? Anong ipapakain mo dyan? Chicherya? Nagdagdag ka pa ng palamunin dito sa bahay. Alam mo namang isang kahig isang tuka lang tayo. Inilapag niya sa upuan ang kanyang dalang bigas at tinuro-duro ako na para bagang ang laki-laki ng kasalanan ko. Niligtas ko lang naman ang buhay nitong bata. Oh, nasaan ang mga kalakal mo? Oh, wala, di ba? Kasi inuuna mo yung bata na yan. Baka naman salot yan kaya itinapon ng mga magulang. Kuya, sumusobra ka na, ha? Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. Oo, wala akong trabaho. Oo, mahirap lang tayo. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong karapatang maawa sa inabando ng bata. Kuya, kung ano man ang kahayop ang ginawa ng mga magulang nito, labas siya doon. Kaya kuya, parang awa mo na. Dito mo na siya. Ano ang ipapakain mo dyan? Maya, nag-iisip ka ba? Sisipagan ko sa pangangalakal. O ayan, imbis na makatulong ka sa pamilya natin, umaako ka ng responsibilidad sa iba. Sige, total naman ang dami mong naambag sa pamilyang to, di ba? Sobrang dami. Oy. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan? Sambit ni Papa Dante nang maabutan niya kami nagtatalo ni Kuya. Ayan pa, yung prinsesa mong anak. Nagpakananay sa batang yan. Kala mo naman may buwan ng pensyon. Oh, sino yung batang yan, anak? Kausapin mo yan pa. Nagdagdag pa ng sakit sa ulo.
At sa wakas ay umalis na si kuya na grabe ang tabas ng dila. Habang kinausap ako ni Papa patungkol kay baby ay hindi ko maiwasang hindi maluha sa sobrang pagkahabag sa batang ito. Pa, napulot ko po ang batang ito sa basurahan. Naawa po ako. Kaya pwede po bang dito na lang muna siya? Nakoy, talaga namang nakakaawa ang batang yan. Napakasama naman ang mga magulang na yan. Abay, kasalanan sa Diyos yan, anak. Oo nga po pa eh. Tingnan niyo po, parang kakasilang pa lang. Tingnan ko nga. Uy, katisoy naman ang batang iyan. O sige anak, dito muna siya sa atin. Salamat pa. Masaya ako nang pumayag si Papa na dito muna sa amin si baby, habang iniisip ko pa kung anong dapat gawin sa kanya. Kung ibibigay ba namin sa DSWD o sa mga madre. Pero may iba akong nararamdaman sa bata. Parang gusto kong maging nanay niya. Maya, ba't nandyan pa kayo sa labas? Ipasok mo na nga ang bata, baka mahamugan. Ano ka ba? Hindi ka nga pwedeng maging ina. At nakita kong may dalang gatas si Mama. Hindi naman sa nag-e-expect ako pero pakiramdam ko para yun kay baby. Dahil hindi naman kami umiinom ng gatas. At ito lang yung unang pagkakataon na bumili si Mama ng ganun. Ano ka ba naman, Linda? Ikabago pa lang Nagpa-practice pa yan si Maya. Kaya dapat lang nagabayan mo siya sa pag-aalaga sa bata. Hay nako. Ma, para kanino ho yung gatas? Para kanino pa nga ba? Edi para sa anghel na ito. Inutang ko yan kay Aling Marites. Ay, hindi pala niya binili. Inutang pala. Kinuha niya si baby sa akin at kinarga niya ito. Ang ibig po bang sabihin nito, Ma, payag na po kayo? Kargo di konsensya ko naman kung pabayaan ko to. Oo, la 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 la. Salamat, Ma. Pa. Tayo na sa loob at baka mahamugan nga ang bata. Wika ni Papa. Hindi ko may paliwanag ang sayang na darama ko dahil sa wakas pumayag din sila. Lalo na si Mama. Pero bahala na si Kuya kung magalit siya sa akin. Prinsipi lang naman siya sa bahay. Hindi naman siya ang hari dito. Pagpasok nga namin sa loob ay agad naming pinainom ng gatas si baby. Dahil sa tono pa lang ng kanyang pag-iyak ay alam naming gutom na siya. Siya nga pala. Ang ginamit naming pangdede niya ay yung naiwan ng pinsan ko nung nakarang araw. May anak kasi iyon, 1 buwang gulang. Kaya ayon, hinugasan ko muna ng maayos at saka binanlaan ng mainit na tubig. At dahil nga wala akong kamalay-malay kung paano mag-alaga ng bata, lalong-lalo na ang bagong silang na sanggol, ay inalalayan ako ni Mama. At pagkatapos nga niyang dumede ay binihisan na namin siya. Nanghiram si Mama ng damit dun sa kapitbahay. Buntis din kasi yun kaya may nakahanda itong gamit para sa baby niya. Isusuli din naman namin agad bukas pag nakabili na kami ng mga gamit niya. Mayroon naman akong kaunting pera sa alkansya ko. Yun na lang ang gagamitin ko pambili ng mga kakailanganin ng bata. Ngunit nagulat kami ni Mama nang makita namin ang kulay pulang birthmark ni baby malapit sa kanyang pusod. Sa isip ko, madali lang mahanap ang batang ito dahil may palatandaan. Kumain na sila sa kusina pero naiwan pa ako sa kwarto dahil pinapatulog ko pa ang bata. Kailangan ko kasing bantayan, baka gapangan ng mga insekto. Malaking problema pag nagka-impeksyon, lalo pat wala kaming kutson at sa sahig lamang kami natutulog. Be, sino kaya mga magulang mo? Hinimas-himas ko ang kanyang ulo. Bakit ka kaya nila itinapon? Mistiso ka naman. Ang tangos-tangos naman ng ilong mo. At saka ang puti-puti pa. Dito ka na lang sa akin, ha? Mamahalin kita, baby. Hindi kita pababayaan. Pero hayaan mo. Pag nakita ko ang mga magulang mo, lalo na yung tatay mo, o kung sino man sila, humanda sila sa akin. Itatapon ko sila sa basurahan kung saan kanila itinapon. Igaganti kita sa kanila. Psst! Hoy, Maya! Anong pinagsasabi mo dyan? Ma, tapos na po kayong kumain? Tumabi sa akin si Mama. Anong paghiganting sinasabi mo dyan? Huwag kang maingay, natutulog yung bata. Mabilis pa naman magising yan, sige ka. Ma, naiinis lang po ako sa mga magulang niya. Napakahalang ng kaluluwa ng mga hayop na yun. Pag nahanap ko yung tatay niyan, humanda siya sa akin talaga. Talaga? Bakit gigil na gigil ka sa tatay? Bakit hindi rin sa nanay? Malamang hindi niya pinananagutan yung anak niya, kaya napilitang itapon ng nanay. Pero bakit dun pa? Hindi ko na naman maiwasang hindi maluha tuwing naaalala ko kung paano ko siya natagpuan. Ay nako, kahit na.
Kahit na hindi siya paninindigan ng walang kwentang lalaki na yon, hindi niya dapat itapon na lang kung saan-saan ang walang kamuang-muang na sanggol. Yun na nga po eh. Pareho silang walang kwenta. Aanak-anak tapos hindi kayang panindigan. Alam mo anak, ang mga gumagawa ng ganyan, sila yung mga taong makasarili. Puro pansariling kapakanan lamang ang iniisip. Basta putok lang ng putok. At pag lumubo, babay. Ma, ano yun? Happy New Year? Nawala tuloy yung lungkot ko sa paputok ni mama. Pero ma, salamat at hindi niyo po kami pinabayaan ng mga anak mo. Oh, bakit ko naman gagawin yun? Kahit pa magkanda kuba kami ng papa mo sa kakatrabaho, ayos lang sa amin. Basta't magkakasama lang tayong pamilya. Nakita kong napaluha na si mama kaya agad ko siyang niyakap dahil ramdam kong sobrang mahal na mahal niya kaming lahat. At grabe yung pagsasakripisyo nilang dalawa ni papa. Huwag lang kaming mapunta sa maling landas. Lagi nga nilang sinasabi sa amin na di bali ng mahirap na may dangal kaysa mayaman na galing naman sa kasamaan. Salamat po ma. At hindi niyo po kami naisipang itapon noon sa basurahan. Magbibiro ko sa kanya. Huwag ka mag-alala Maya. Malapit na. Ma, bilib nga ako sa iyo anak. Dahil napakabuti ng iyong kalooban. At saka, anong sabi nila? May pera sa basura? Mali. May bata sa basura. Si mama talaga. Sige na, tumayo ka na dyan. Kumain ka na doon. Ako nang bahala dito. Love you ma. Salamat po. O diba? May pagka-joker yung mama ko. Kahit mabunga nga yan dito sa bahay, sobrang bait yan. Kaya mahal na mahal ko yan eh. At saka kung patibayan lang ng loob at labanan sa buhay, idol ko yan. 2 oras lang ang tulog ko kagabi. Panay kasi ang iyak ni baby. Sa katunayan, kaming dalawa ni mama ang puyat dahil kaming 3 ang magkatabi. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi pala madali ang maging nanay. Puyat at pagod ang aabutin mo. Pero masilayan ko lang ang maamong mukha ni baby. Napapawi ang pagod ko. Habang tulog pa siya ay lumabas muna ako saglit dahil pagdungaw ko sa bintana ay nakita ko si Papa. Himas-himas ang kanyang manok pansabong. Mahilig din ako sa mga manok. Siguro nga nagmana ako sa kanya. Ako rin kasi ang nagpapakain sa kanila. Pa, magandang umaga po. Kape niyo po. O Maya, tapos na ako. Ikaw ba'y maganda ang iyong umaga? Mukhang wala kang tulog ah. Lagi ho kasing nagigising yung bata kaya alam nyo na. Mahirap maging ina no. Kaya nga yung bilin ko sa inyo noon, huwag kayong mag-aasawa ng maaga at ang hirap-hirap ng buhay. Pa, wala naman po akong asawa pero may baby na po ako. Pasensya na po kayo pa. Ay sus, huwag ka nang humingi ng pasensya. Ang bata, ibiyaya ng Panginoon yan. At baka yan pa ang magdala ng swerte sa pamilyang to. Siguro nga po pa. Swerte siya. Maya-maya pa ay dumating si mama. Maaga pala siyang namili sa palengke. Binigay ko sa kanya kagabi yung kaunti kong perang naitabi para sana yun sa panimulan naming negosyo. Pero sige na lang, sabi nga nila, God will provide. Maya, nandito na lahat ng pinamili ko. Kompleto na yan. Mga gatas, diaper, Salamat ma. Ikaw nang bahala dyan ha. Ilagay mo yan sa isang lagayan para hindi ka mahirapang maghanap pa. Tinuruan ako ni mama kagabi kaya kahit papano'y may alam na din ako sa pag-aalaga ng bata. Ihahatid ko lang muna itong si Neneng sa may junk shop at ipapakobra ko yung balanse doon kahapon. Ma, hindi po ba kayo sasama kay na papa sa pangangalakal? Hindi na. Sasamahan mo na kita dito at wala pa akong tiwala sa'yo. Tingnan nyo, grabe makareal talk tong nanay ko. O diba, pati si mama hindi na makaalis-alis dahil sa batang yan? Galit na wika ni kuya na masama pa rin ang loob sa akin magmula pa kagabi. Hindi ko na lang siya pinatulan at baka masira pa ang araw ko. At saka nirerespeto ko pa rin kahit ganoon siya. Mabait naman yun kahit minsan masungit. Ay nako, ayan ka na naman Jay. Kaaga-aga eh. Sige na, kumilos na kayo habang hindi pa tirik ang araw. Maya, yung bata ha? Sige po ma, ako na pong bahala. Ingat po kayo. Ngayong naging nanay na ako ay mas lalo kong hinangaan ang lahat ng ina sa mundo na talagang binibigay ang lahat ng klase ng pag-aalaga sa kanilang mga anak, gaya ng pagpapatulog, pagpapadede, pagpapapalit ng diaper,
pagpapakain at pagpapaligo. Kasama na rin dyan yung masiguro ang kaligtasan ng bata. Halos nga hindi ka na makagawa sa gawaing bahay. Kahit nga ang pagliligo hindi ko magawa. Gusto ko nang maligo pero hintayin ko na lang umuwi si mama para may magbantay sa kanya. Oh, Maya, napadede mo na ba yung bata? Wika ni mama na kakauwi lang at may daladalang nigo na may lamang gulay at isda. Opo ma, tapos na po. Iyak ba ng iyak? Hindi naman po masyado. Ma, pakibantayan na lang po saglit ha. Bibili lang po ako ng shampoo. Ligong-ligo na po ako eh. Ay mabuti naman at ang baho-baho mo na. Inaasar ako ni mama at tinakpan niya ang kanyang ilong. Mama naman eh. Sige na, bilisan mo na at ako'y magluluto na rin. Tao po. Tao po. Pabili po. Uy Maya, kamusta? Nakita ako ni Jay na anak ni Aling Marites. Nakatambay kasi siya dito sa tindahan nila. Jane, kailan ka pa umuwi? Kagabi lang. Uy, balita ko nanganak ka na raw. Ang bilis na panahon, no? Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. So akala pala nila dito, anak ko yung baby. Jane, naku anak, ang galing nga eh. Naitago ni Maya yung tiyan niya. Kaya hindi namin nahalata. Nakita na lang namin siyang umuwi na may bitbit na bata. Wika ni Aling Marites. At talagang marites siya ha? Maya, lalaki daw anak mo? Pwede ko bang makita next time? I'm sure gwapo yun. Kasi maganda ka. Sige. O Maya, ano nga ulit bibilhin mo? Shampoo po. 2 piraso lang. O sige, sandali lang ha. Hoy Maya, halika. Kilala mo ba si Alexander Guevara? Oo. Yung sikat na modelo at artista? Bakit? Kasi naghahanap sila ng katulong. Baka pwede ka doon. Ito nagpost yung personal assistant niya. Pinakita niya sa akin yung nakapost. 10,000 piso raw ang sahod kada buwan at maaari pang madagdagan kapag umabot ng 8 buwan. Tapos libre pa lahat. Para tuloy akong naingganyong mag-apply. O diba? Carry lang ang sahod. Pag-isipan mo yan. Makakatulong yan sa'yo, sa anak mo. Sige Jane, pag-iisipan ko. Pwede ko bang makuha yung address? Hindi ko kasi matawagan, nasira yung cellphone ko. O sige ito, isusulat ko. Maya, ito na ang shampoo mo. Salamat po. Maya yung address. Maraming salamat Jane ha. Pag-iisipan ko talaga to. Kumaripas ako ng takbo pa uwi sa amin dahil alam kong galit na sa akin si mama ngayon. Maya, ba't ang tagal-tagal mo? Ma, napasubo po ako sa usapan eh. Sige po, ligo lang po muna ako saglit. Sinasabi ko na nga ba eh. At pagkatapos ko ngang maligo ay umupo ako at pinadede ko na siya dahil iyak ng iyak. Habang si mama naman ay nagluluto ng aming pananghalian. Ma, yung artista pong si Alexander Guevara, naghahanap po sila ng katulong. Naisip ko lang po na malaking bagay yun para sa pangangailangan ni baby. Pagkakataon mo na yun upang makakita ng artista. Ma, hindi naman po importante sa akin kung artista o hindi yung magiging amo ko. Basta magkakapera lang ho ako. Yan ang importante dun. Ang tanong, kaya mo ba ang all-around na trabaho? Kakayanin ko po para sa kanya. Hinalikan ko ang noo ni baby. O siya sige, subukan mo lang ha? Ako na ang bahala mag-alaga sa apo ko. Para akong nabulunan sa narinig ko. Ma, apo talaga? Anong magagawa ko? Nagpapakananay ka na dito eh. Sus, ang cute. Salamat po ma. Love you ma. Sus, ngayon ka lang nagsabi ng I love you ha? O sige po, araw-arawin ko na. Hinalikan ko si mama sa pisngi. Pero Maya, kung sakaling matanggap ka, pakiusapan mo yung amo mo na kung pwede uuwi ka tuwing linggo. Sabihin mo na may anak ka. Opo ma, yun po talaga ang plano ko. Kasi mamimiss ko po itong baby ko. O siya, mauna ka nang kumain para makaalis ka na at makauwi ka ng maaga. Sige po ma. Pinuntahan ko yung address na binigay sa akin ni Jane at namangha ako sa ganda at laki ng mansyon. Masarap siguro ang buhay artista.
Maraming pera kaya nakapagpatayo sila ng mga ganitong klaseng bahay. Sa labas pa lang ay tanaw mo na ang ganda nito. Malawak at maliwalas ang paligid, ngunit malayo ito sa mga kabahayan. Naisip ko lang na para siguro iyon sa seguridad niya kaya wala siyang kapitbahay. Grabe ang laki ng gate nila. Yung lapad pa lang nito parang buong bahay na namin. Ang tahimik ng paligid, parang wala yatang tao. Tao po? Tao po? Tao po? Miss, may doorbell dyan, pindutin mo. Wika ng lalaking dumaan na nakabike. Oo nga pala. Salamat po. Umiiral na naman yung pagiging ignorante ko. Maya-maya pa ay lumabas ang isang babae na naka-uniforme. Baka isa ito sa mga katulong nila rito. Sa laki ng mansyon na ito, imposibleng iilan lang ang mga tauhan nila. Ano po yon? Tanong niya, pero hindi pa nito binuksan ang gate. Magandang hapon po. Mag-a-apply po sana ako dito bilang katulong. Nakita ko po kasi sa internet na naghahanap po kayo ng bagong kasambahay. Ay oo, sandali lang ha. Tatawagin ko lang ang gwardya para eskortan ka papasok sa loob. Baka tapos na yung kumain. Mumingiting wika niya. Parang mabait naman siya at mukhang magkakasundo kami nun. Pero grabe may gwardya talaga. Kinabahan tuloy ako. At pagkalaunan ay dumating nga ang gwardya at ineskortan ako papasok ng mansyon. Pagbukas ng pinto, nalula ako sa ganda. Dahil hindi ko mapigilang hindi sumulyap sa paligid. Ma'am, nandito na po yung mag-a-apply bilang katulong. Wika ni Manong guard sa isang babaeng nagngangalang si Wendy na nakaupo sa isang room na parang opisina niya. Siya yung personal assistant ng artista kong amo. Tumayo ito at aba, tinaasan ako ng kilay ha. Kinabahan ako baka hindi ako matanggap. Linya pa lang ng kilay niya, mukhang tagilid ang ate niyo. Anong pangalan mo? Maya po. Maya Garcia. Iniabot ko sa kanya ang aking birth certificate. Oh, okay. Well, aside this one, ay meron pa kaming pinaka-importanting requirement. Ano ho yun, ma'am? Idol mo ba si Alexander? Hindi po. Bakit po? Very good. You're hired. At bumalik siya sa kanyang upuan. Ma'am, bawal po siyang iduluhin? Yes, exactly. Bawal para sa katulad mong katulong. Dahil baka wala ka ng ibang gawin dito sa bahay kundi ang magpa-picture, mangi-stalk at pagpapantasyahan siya. Hindi po. Masipag ho ako, ma'am. At tigit sa lahat, hindi ko po siya idol. Mabuti na yung malinaw. Sige, bukas ka na mag-start. Wala pa dito sa Alexander. Salamat po, ma'am. Mauna na po ako. Masaya naman ako dahil natanggap ako bilang katulong ng isang sikat na artista. Aaminin ko na gwapo siya, pero hindi ko talaga siya idol. Pero sa tingin ko masama ang ugali nun kasi yung personal assistant niya maldita eh. Pero bahala na. Ang importante, may matatanggap akong sahod kada buwan. Sisipagan ko na lang sa pagtatrabaho para magtagal ako sa kanila. Uy, may tumawag. Saan na ba yung cellphone ko? Tumawid ako sa kalsada ng muntik na akong mabangga ng isang magarang sasakyan. Hindi ko kasi namalayan ng paparating na kotse dahil hinanap ko yung cellphone na nakasiksik sa bag ko. Hoy, ano ba? Hindi mo ba nakikita na may tumatawid na tao, ha? Matapang kong hinarap ang driver. Binuksan niya ang bintana at nagkasagutan kami. Ma'am, tumingin naman po kayo sa paligid pag tumatawid kayo. Wow, pinakita niyong pedestrian lane to eh. Dapat kayo nagdahan-dahan sa pagmamaneho kasi hindi ko kayo nakikita pero ako nakikita niyo. Sus, ang yabang niyo porkit mayaman kayo. Kung nabangga ako, paano na yung baby ko? Ma'am, hindi po ako ang mayaman. Itong amo ko ang mayaman. At nagulat ako nang buksan nito ang bintana sa may likuran ng driver. Hala, si Alexander pala ang sakay nito. Napakamot na lang ako sa sobrang hiya. Siya pa naman yung magiging amo ko. Tapos ganun yung inasal ko. Sana hindi ko na lang inaway yung driver niya. Sir Alexander? Yes? Pasensya na po kayo ha. Hindi ko po kasi nakita eh.
Nag-smile lang ito at umalis na rin sila. Nag-ingay na din kasi ang ibang mga driver dahil nagkakos na kami ng traffic sa daan. Ma, mano po? Oh, ba't ngayon ka lang? Tinawagan kita kanina, hindi ka nasagot. Kamusta lakad mo? Tanggap ka ba? Wika ni mama na naglalaba. Opo naman ma. Tanggap agad ako. Si baby po. Ayun, tulog pa. Dito na nga lang ako sa may pintuan naglalaba para madali kong masilip. Salamat ma. Pero hayaan niyo po. Pag nagkasahod ako, bibilhan ko po kayo ng washing machine. Para hindi na po kayo mahirapang maglaba. Maya, ano ka ba? Unahin mo muna yung para kay baby. Ayos lang ako. Lumapit ako kay mama at minamasahe ko ang kanyang likod. Basta ma, gagawin ko yon. Pangako. Ewan ko sa'yo Maya. Pero ma, kanina kasi muntik na akong mabangga ng isang kotse. Kaya hindi ko po nasagot agad yung tawag nyo. Tapos ito pa ang nakakaloka ma. Si Alexander pala ang sakay nun. Oh, bakit? Inaway mo? Opo. Pero hindi siya. Yung driver niya. Hindi ko naman po alam na nandun pala siya. Naku, paano to? Magkikita kami bukas. Oh, magpakumbaba ka na lang anak. Yun na nga po ma eh. O sige, ihanda mo na yung mga dadalhin mo gamit para bukas. Opo ma. O ayun na, hinahanap ka na ng anak mo. Anak, Maya, mag-iingat ka doon ha? Wika ni Papa na nag-aalala sa akin. Opo pa, kayo din po. Ate, ako na po magbabantay kay baby. Ngumingiting wika ng aming bunsong kapatid na si Queenie. Talaga? Tutulungan mo ang mama? Opo. Umaya, sige na. Baka malate ka at mapagalitan ka pa ng amo mo. Sige po. Si kuya ma. Mas maaga pang umalis sa'yo. Ganun po ba? Bye-bye baby. Dito ka muna kay Lola ha. Magtatrabaho muna si mami. Awkward man pakinggan pero pinangatawanan ko na lang. Tutal naman, nandito na kami sa sitwasyong to. Ma, pa. Queenie, mauna na po ako. Ingat ka anak. Tumawag ka rito ha. Uy Maya, kamusta lakad mo kahapon? Tanggap ka ba? Oo Jane, ngayon nga ako magsisimula eh. Sige ha, alis na ako baka malate pa ako. Wait lang. Pwedeng makisuyo? Pwede ka ba makahingi ng video greetings kay Idol? Para sa akin? Crush ko kasi yon. Total naman nandun ka na. Ikaw na lang manghingi sa kanya. Aba, gusto yata ako nitong masisanti agad. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng sabihing bawal, di ba? Baka masira ang image ng tao. Kilala ko pa naman itong si Jane. Lahat na lang pinupost sa social media. Kahit kayo pagtanggal niya ng ingrown, updated ang lahat. Sige Jane, susubukan ko ha. Salamat Maya. Nag-sign of the cross muna ako bago ako tumuloy sa mansyon dahil ngayong araw masisilayan na ni Alexander ang kanyang magandang katulong. Charot. Baka masisanti ako ngayong araw din ito dahil sa inasal ko kahapon. Lagot ka Maya. Sinamahan ako ni ate ko rin sa kusina upang ipakilala kay Alexander. Kumakain na kasi ang aktor dahil may shooting raw ito ngayong araw. Kaya naman nagmamadali kami ni ate. Sir, excuse me po. Si Maya po yung bagong katulong. Napahinto siya sa pagnguya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Oh, it's you. Yung kahapon? Sir, pasensya na po ulit. Never mind. At kumain siya ulit. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Ganoon lang talaga siguro ang mga lalaki, no? Hindi gaano namamansin. Tumalikod na sana kami na bigla niya akong tinawag. Maya, right? Come here. OMG, kinabahan ako baka gusto niyang samahan ko siyang kumain. Clean up the table. Tapos na ako. Jocks, hindi pala. Okay po sir. Yaya ko ring, ipahanda mo kay Manong yung kotse. Aalis na kami. Sige po sir. At inumpisahan ko na ngang iligpit ang kanyang mga pinagkainan. Pero habang nakaharap siya sa salamin at inayos niya ang kanyang suot, ay hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa kanya. Akala ko sa TV lang siya gwapo, mas lalo pala pag sa personal. Napakaswerte ko talaga at siya yung naging amo ko. Araw-araw ko siyang makikita. Psst! Hoy! Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Mataray na wika ni Wendy, sabay dampot ng isang pirasong hotdog.
Napayuko ako at binaling ko na lamang ang atensyon sa pagliligpit ng mga pinggan. O Maya, nabigla ka ba sa ugali ni Sir Sander? Tanong ni ate ko ring na tinulungan ako magligpit. Ayos lang po. Nasasanay din po ako. Pero si Wendy, huwag mo siyang pansinin. Maldita talaga yun. Sabi po niya, bawal ko raw pong titigan si Sir. Naku, maniwala ka dun. Normal lang naman yun. Sa gwapo ba naman ang amo natin? Nakakalaglag panty? Oy, hala. Hindi, kasi yung si Wendy, matagal ko na yung napapansin na may gusto yun kay Sir. Kaya ayaw niyang may tumitig na iba sa crush niya. Lalo na kung mas maganda sa kanya. Kaya naman po pala. O halika na. Kainin na natin itong mga nasa mesa. Hindi na po ba ito kakainin ni Sir mamaya, ate? Hindi lang pala ako malulula sa ganda ng mansyon na ito, kundi sa sangkatutak ng mga pagkain. Grabe yung mga pagkain. Pang-umagahan lang yun pero pang isang handaan na yun sa fiesta sa amin. Iba talaga pag may pera. Kahit anong klaseng pagkain na bibili agad. Samantalang sa amin, init-initin na lang yung mga tira-tira. Bigla ko tuloy na miss yung pamilya ko. Ano kayang kinakain nila ngayon? Siya nga pala, sabi sa akin ni ate ko ring, 10 raw lahat ang tauhan nila dito. 5 katulong na babae, kabilang na ako doon. Tapos 5 boy at lahat ay naka-assign sa iba't ibang gawaing bahay. At dagdag pa niya, maayos naman raw magbigay ng sahod yung aktor. Walang palya at pwede ka pang maka-CA. Ay, salamat Lord. First time kong humiga sa malambot na kama. Masarap pala sa likod. Lalo na't napagod ako kanina kakamap at kakalinis ng CR. Mag-aalas 8 na ng gabi ngunit wala pa rin si Sir. Tulog na yung iba kong mga kasamahan dito. Pero ako, naninibago pa. Hindi ako makatulog. Gusto ko sanang tawagan si Mama pero inisip ko wag na lang. Baka mamiss ko lang sila lalo at baka maisipan ko pang umuwi. Lalo na pag marinig ko yung iyak ni Baby. Pero ayos lang naman siguro sila dahil binilin ko kay Mama na tawagan niya lang ako kapag magkaproblema sa bahay. Maya-maya pa ay isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Boses yun ni Sander Dinig na dinig ko dahil yung tulugan namin ay nasa extension mismo ng bahay. Kaya naman dali-dali akong pumunta upang tingnan kung anong nangyari sa kanya. Ngunit napahinto ako nang bigla kong nakitang may kausap pala siya sa kanyang cellphone. Galit na galit ito at parang nakainom. Dahan-dahan akong gumapang sa labas papalapit sa sliding window sa sala. May isang parte kasi dito na bukas pa. Kaya doon ko naisipang magtago para nang sa ganon marinig ko ng malinaw ang kanilang pag-uusap. Ano? Manghihingi ulit si Pia ng 1 milyon? Damn it! Hayop siya! Malakas niyang sigaw habang dahan-dahan itong humakbang papalapit sa bintana kung saan ako nakatago. Grabe tagaktak pawis ko sa kaba na baka mahuli niya ako. Alam ko namang hindi tama tong ginagawa ko. Pero iba ang kutob ko dito kay Alexander. Hindi ko alam kung bakit. Hindi pa ba sapat yung 5 milyon na pinamudmud ko sa kanya para lang maglaho siya sa paningin ko? Wala na akong pakialam sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung anong itsura ng bata Bukas papuntahin mo siya dito sa bahay. Shit! Sa sobrang inis niya ay binato niya ang kanyang hawak na cellphone sa bintana. Buti na laang hindi ako natamaan. Sa sobrang gulat ko ay dali-dali akong gumapang pabalik sa aming kwarto. Tungkol kaya saan yung pinag-usapan nila? At bakit kaya siya nagagalit ng ganun? Nag-text si Mama, wala na raw gata si Baby. Susubukan ko na lang mag-CA kay Sir bukas. Ate ko ring. Gising na po ba si Sir? Naku Maya, ayun tulog pa. Late na po yung dumating kagabi Parang nakainom po. Tapos may kausap sa phone niya. Galit na galit. May totoo ka? Opo, narinig ko nga Pero, sino po yung Pia? Si Pia ang pinag-uusapan nila? Tapos biglang hindi mapakali si ate ko ring. Bakit po? May problema po ba? Maya, huwag kang maingay At huwag mo rin itong ipost sa Facebook. Si Pia kasi isang pokpok. At isang gabi, may nangyari sa kanila ni Sander. At nagbunga ito. Po? Oo, pero binigyan siya ni Sir ng 1 milyon para magpakalayo-layo kasama ang bata. At sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang trabaho bilang artista, ay nais niyang itago sa publiko na may anak siya at gustong kalimutan ang lahat ng nangyari.
Lalo na ang sanggol na isinilang ni Pia nito lamang buwan na ito. Natulala ako sa aking nalaman. Hindi ko mawari kung bakit niya iyon nagawa sa kanyang sariling anak. Inabandona ang anak alang-alang sa pera at kasikatan. Anong klaseng... Teka, may alam po ba kayo kung taga saan si Pia? Ang alam ko taga San Nicolas. Bakit mo natanong, Maya? Wala lang po. San Nicolas? Malapit lang yun sa amin Nagulantang ako at parang may ideya na ako kung nasaan yung anak ni Sander. Ay nako, kahit anong tago ng katotohanan bago magkaapoy, uusok muna yan. Ate ko ring, yung bata po ba, lalaki o babae? Ang kwento sa amin ni Wendy, lalaki raw tapos may pulang balat sa may bandang pusod ba yun? Basta yun yung sinabi niya. Ewan ko lang kung sinabi ba niya yun kay Sander kasi noong mga panahong yun, hindi naman interesado yung lalaki yun sa bata. Basta ang gusto lang niya maglaho na parang bula yung mag-ina pagkatapos manganak. At saka si Wendy ang may alam dyan kasi siya yung pinasikaso ni Sander At bigla na lang tumulo ang aking luha. Hindi ako makapaniwala na yung amo ko pala ang tunay na ama ni baby. Pero kung ang alam ni Sander ay binayaran niya si Pia para lumayo, ibig sabihin, hindi siya ang nag-utos na itapon si baby sa basurahan? So, sino? Si Wendy? Oy Maya, ba't ka umiiyak? Tinapik niya ako. Wala po, naawa lang ako dun sa bata. Hayop ka, Alexander. Napakahalang ng kaluluwa mo. Sarili mong anak hindi mo kayang tanggapin. Pagbabayaran niyo to. Sisingilin ko kayo sa ginawa ninyo sa bata. Oh, Wendy, nasaan na si Pia? Gusto niya ng gatong, di ba? Oh, where's she? Sander, nagbago isip niya. Gusto niyang ako mismo magdala ng pera sa kanya. Wow! At gaano siya kaimportante para gawin ko yun gusto niya? Hindi ako ang naka-assign sa pag-set ng table ngunit nakiusap ako sa kasamahan ko na ako na ang gagawa para marinig ko kung ano pinag-uusapan ng dalawa. Yung sariling dining table kasi niya ay malapit lang sa sala kung saan sila nag-uusap. Ngunit nagulantang sila nang biglang sumulpot ang isang babae. Maganda naman siya ngunit hindi maayos ang kanyang suot. Sobrang iksi ng damit at halos labas na ang kaluluwa. Di kaya ito yung sinasabi nilang si Pia na isang pokpok? Sabi na papasukin mo ako Ano ba? Ma'am, wala po kayong appointment ngayon kay sir. Wika ni Kuyang Guard na pilit hinaharangan ang babae. Gusto ko lang makausap yung magaling mo amo. Pia! Galit na wika ni Sander. Wendy, anong sinasabi mong hindi siya pupunta? Ano to? O baka nagbago ang isip, no? Halika, nang matapos na to. Hindi pa ba sapat yung binigay kong 5 milyon para layuan mo ko? Ano? Nagbigay ka ng 5 milyon? Hoy, lalaking artista na saksakan ng yabang. Ni singkong duling wala akong natanggap sa'yo. At sabay kaming tumingin ni Sander kay Wendy. Tuliro na ang babaeng demonyo at hindi na nito malaman pa ang kanyang gagawin. Sander, maniniwala ka ba sa babaeng yan? Wala na yung credibility. Bayaran ba naman? Sa tingin mo ba tatanggihan sa pera? Yeah, you're right. Hoy, nagsasabi ako ng totoo. Nagpunta ako dito dahil gusto kong makita ang anak ko. Huh? Di ba nasa iyo yung bata? Ay putya ka, Sander. Kinuha nitong babaeng to yung anak ko sa akin. Dahil ang sabi mo raw, ikaw ang mag-aalaga at bibigyan mo ng magandang buhay. At tatawagan niya ako pag pwede ko nang bisitahin yung anak ko. Pero wala. Ni minsan hindi siya tumawag sa akin kung kailan ko pwedeng bisitahin yung anak ko. Mangiyak-ngiyak na wika ni Pia. Alam kong nagsasabi ng totoo si Pia. At nahahalata ko rin na nagsisinungaling si Wendy. Ang saya nila panoorin. Gusto ko na sanang sumali sa eksena pero maaga pa para pasabugin ang alas na hawak ko. Hihintayin ko ang pagbagsak ng pangalan mo, Alexander Guevara. Alam nating lahat na pokpok ka at mukha kang pera. Oo, pokpok ako. Pero hindi ako sinungaling kagaya mo, Wendy. Saan mo dinala ang anak ko? Bakit ako? Putang ina, tumigil na nga kayong dalawa. Maya anak, wala ka ba bang pera dyan? Ma, nagka-problema po kasi dito sa bahay. Mukhang mainit ang ulo ni sir.
Hindi po ako sigurado kung makaka-CA ako ngayon. O sige, subukan mo na lang anak ha. Mangungutang muna ako dito sa kapitbahay. Pero pagka meron na, papupuntahin ko dyan si kuya mo, ha? I-text mo lang sa akin yung address. Sige po, ma. Kamusta po si baby? Eto, kanina pa naiyak. Mukhang hinahanap ka ata. Na-miss yung amoy mo. Hayaan niyo po. Day off ko naman sa linggo. Maya, tinawag ka ni sir. Wika ni ate ko rin na kumaripas ng takbo papunta sa akin. Ma, tawag lang po ako mamaya. Bye po. Ate, bakit daw po? Ewan ko, bilisan mo na, galit na galit. Nakita ko siya nakaupo sa pool habang ibinabad ang kanyang mga paa sa tubig. Sir, tinawag niyo raw po ako? Lumingon siya at sinabing, "Come here, samahan mo ko dito." Hindi po ako maliligo. May gagawin pa po kasi ako. Patawarin ako ng Diyos pero sa isip ko, gustong gusto ko talaga siyang itulak sa pool. Bakit ka nakikinig sa usapan ng ibang tao? Napaisip ako, baka tungkol ito kagabi. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Swerte mo, hindi ka tinamaan. Yung kagabi po? Pasensya na po kayo. It's okay. Huwag mo nang ituloy, lulusot ka pa eh. At sinabayan pa niya ng pilyong ngiti. Nakatayo lang ako sa gilid niya pero dahil nga kailangan ko ng pera ay tinabihan ko siya. Ibinabad ko rin ang mga paa ko sa tubig. Habang siya naman ay nakatingin lang sa akin. Sir, pwede po ba akong mag-CA? Hanep, 2 days ka pa lang dito. CA agad? That's ridiculous. Wala na po kasing gatas yung anak ko. Oh, so? Nasaan ba ang tatay nun? Ba't ikaw ang namumroblema sa pambili ng gatas? Oh, diba? Sira ulo. Hinanap niya yung sarili niya. Kumulo yung dugo ko sa sinabi niya. Kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataong sabihin nito sa kanya ng harap-harapan. Wala ko kasing kwenta yung tatay nun, sir. Demonyo siya. Hindi niya kayang panindigan yung anak niya. Humanda siya pag mag-cross ulit ang landas namin. Napakawalang hiya niya. At higit sa lahat, wala ho siyang bayag. Kumunot ang kanyang noo at napabuntong hininga na lamang ito na para bagang natamaan siya sa aking mga binitawang masasakit na salita. Sir, tumawag po yung manager ng clothing brand na i-endorse nyo. Ipapariske daw po yung shooting ninyo bukas. Wika ni Manong driver. Pinauwi niya kasi si Wendy dahil sa tensyong nangyari kanina. Kaya si Manong muna ang kanyang naging personal assistant. Buisit, I want to do it now. Maya, linisan mo tong pool. Marumi yung paa mo. Galit na wika niya na may halong pang-iinsulto at agad na tumalis. Buisit talaga. May araw ka rin sa akin, Sander. Patong-patong ang stress ko ngayong araw. Una, nalaman ko na siya yung tunay na ama ni baby. Pangalawa, wala akong pambili ngayon ng gatas. Mayaman yung tatay niya pero ni isang kusing walang napunta sa kanya. Kawawang bata. Pinagkaita ng yaman sa mundo. Subukan ko kayang manghiram kay ate ko ring. Baka sakaling pahihiramin ako. Ano ka ba naman, Maya? Okay lang yan. Huwag mo nang bayaran. Para yan sa anak mo. Ha? Nakakahiya naman po. Pero sige. Salamat po ate ha. Sige po, tatawagan ko po yung kuya ko para makuha na niya tong pera. Salamat sa Diyos at nakahiram ako ng pera. Ang bait talaga ni ate ko ring. Bukod sa pinagamit niya sa akin yung isa niyang cellphone, ay pinahiram pa niya ako ng pera. Ang swerte ko talaga at nakatagpo ako ng isang mabuting kaibigan. At agad namang dumating si kuya, hindi rin naman kalayuan tong lugar na ito sa amin. Maya, halika. Tingnan mo dali. Nagulat kami nang makitang naka-live si Pia at isiniwalat niya sa publiko na may anak sila ng aktor. Ngunit tinatago ito sa kanya. Sinabi pa niya na mas mahal pa umano nito ang kanyang karera bilang artista kaysa sa sarili nitong anak. Bagamat maraming views at shares ay tila hindi naman siya pinaniniwalaan ng mga tao dahil anila sa gwapo at disente ni Sander, imposibleng papatol siya sa ganoong klaseng babae. At may nag-comment pa nga na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot itong si Pia, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip. Dagdag pa ng iilan ay sinisiraan lamang daw umano nito ang aktor dahil sa kasikatang natamo nito ngayon. Diyos ko, hindi na nakatiis si Pia at nag-live pa. Nasaan kaya si Sir? Alam na kaya niya to? Maya,
Nag-aalala ako para sa kanya. Baka mamaya kinukuyog na yun ng mga media. Gusto ko ngang masigit pa dun eh. Ano? Wala ho. Ate Kuring, huwag na ho kayo mag-alala sa kanya. Sanay na po yun sa mga intriga. Nako, showbiz ba naman? Ayos lang ho yun. Malalaman natin mamaya pag uwi niya. Sumilip ako sa may bintana at nakita kong maraming mga reporter sa labas ng gate. Napansin ko rin na parang pinakikiusapan ni Manong Guard ang mga ito na umuwi na lang. Mukhang inaabangan nila yung magaling na aktor. Maya, ito na nga bang sinasabi ko eh. Pag-aalalang wika ni Ate Kuring. Tinawagan niya si Sander upang wag na munang umuwi at marami nakaabang na media sa labas ng kanyang bahay. Ngunit umuwi pa din siya upang harapin ang mga ito. Kaya naman inabangan din namin siya sa labas. Nai-excite tuloy ako kung paano niya paiikutin ang ulo ng mga taong nandito at ang mga tagahanga niya. Uy, nandito na si Alexander. Oo nga, nandito na. Bigyan niyo ng space, bigyan niyo ng space. Yung camera sa unahan, pakibaba lang po. Hoy, wag po tayo magtulakan. O, dahan-dahan lang. Huwag po tayo magtulakan dito. Grabe ba? Ito yung unang pagkakataon na masilayan ko kung gaano kagulo ang mga media kapag may mga issue, lalo na kung tungkol sa mga sikat na artista. Nag-aagawan sila ng pwesto at laging nagmamadali. O, kalma lang po muna kayo. Sasagutin ko po lahat ng mga katanungan ninyo. Sir, ano pong masasabi ninyo tungkol sa isyong may anak na rin po kayo? Itinatago po ninyo? Totoo po ba na nagbunga yung one night stand ninyo ng babaeng si Pia? Sir, nasaan po yung bata ngayon? Hindi po ba kayo natatakot na sa mga espekulasyong lumalabas masisira ang karir ninyo? Sir, bakit niyo po tinatago ang anak niyo? Pinagpapawisan na siya sa mga sunod-sunod nilang tanong. Natutuwa ako na makita siyang nahihirapan. Ang bilis ng karma. Tumalab agad yung ginawa niya sa akin kanina. Pero sige lang, malayo pa tayo sa exciting part. Kilala po ako bilang although public figure ako pero nananatili pong pribado ang aking tunay na buhay. Lalo na pagdating sa love life, kung mayroon man. Dahil ang gusto ko malayo sa mga intriga na ganyan. Pero hindi pa rin pala ako makakatakas. But it's okay. The damage has been done. Patatawarin ko na lang yung taong naninira sa akin sa pamamagitan ng paggawa ng kung anong kwento tungkol sa akin. Pero ito lang po masasabi ko, lalo na sa aking mga supporters na naapektuhan din sa mga lumalabas ngayon sa social media. Hindi po totoo yung sinasabi ng Pia na yon about sa akin. Hindi po naging kami at mas lalong wala po akong anak. Thank you. At nagmamadali siyang pumasok sa loob. Sir, last na lang po. Sir, nabanggit po niya yung tungkol sa binayad ninyong 5 milyon. Sir, paano po kung maglabas ng ebidensya si Pia? Tama na po, nasagot na ni Sir ang inyong mga tanong. Wika ni Manong Guard. Opo, tapos na po. Balik na lang po kayo bukas. Hoy Maya, aray ko po. Siniko ako bigla ni Ate Kuring. Buwisit! Humanda ka sa akin, Pia. Nagwala ang aktor at tinapon ang mga mabasaging gamit sa loob. Sayang naman mukhang mamahalin pa naman ang mga iyon. Lumapit ako sa kanya at sinubukan ko siyang pakalmahin. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makitang mainis. Sir, relax lang po kayo. Relax? Sa tingin mo ba makaka-relax ako sa ginawa ng putang inang Pia na yon? Maya, 5 brands ang nag-back out dahil sa lintik na issue na yan. At big deal yun para sa akin. Sa sobrang galit ay napahawak na lamang ito sa mesa habang nakayuko at umiling-iling. Totoo naman po, di ba? Na may anak ko kayo. Napalingon siya at lumapit sa akin. Nakaramdam ako ng kaba dahil dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Yumuko ako ngunit inangat niya ang aking mukha at tinawakan ng aking labi. Nanginginig ako sa takot, ngunit iyak ni baby ang palaging lumalabas sa isip ko na siyang nagpapalakas ng aking loob. At sa kabilang banda, natatakot ako baka kung anong gawin ng kanyang ama sa akin. Na-experience mo na bang makipagtalik? Sir, hindi pa po. Huwag po. Napaluha ako sa sobrang takot. Oh, wow. Gawin natin yun para matahimik yung bunganga mo. Ha? Sir, hindi ko po sasabihin sa kanila. Promise po. Nakikiusap po ako. Ayoko po ng ganyan. Sir, parang awa niyo na po. Hahalik ka na sana niya ako. Buti na lang dumating si Ate Kuring. Sir? Ano pong ginagawa ninyo kay Maya? Agad niya akong binitawan.
Hindi siya kumibo at pumunta sa kanyang kwarto. Nangangatog yung tuhod ko sa sobrang takot. Maya, anong nangyari? Halika. Oh, uminom ka muna ng tubig. Maya, ayos ka lang ba? Nag-aalala ako sa'yo. Ayos lang po ako. Nabigla lang po ako sa ginawa niya, ate. Niyaya niya po ako makipagtalik. Ano? Bakit naman niya gagawin yun sa'yo? Maya, gusto mo bang umuwi muna? Si Alexander, yung artista? Gulat na gulat si mama nang malaman niya ang lahat-lahat. Mismo, ma. So kung ganon, isusuli na natin yung bata sa kanya. Abay, pagkayaman-yaman pala ng tatay nun. Ma, hindi. Ayoko. Hindi pwedeng mapunta kay Sander yung bata. O kahit doon sa nanay niya. Ma, kung alam mo lang at kung narinig mo lang, pareho silang mga walang kwenta. So anong plano mo? Aba, hindi naman pwedeng habang buhay mo yung itatago sa kanila. At pwede pa tayong makulong yan. Wala na po siyang pakialam sa bata. Na hindi nga niya pinahanap eh. Pero karapatan ni baby ang lahat ng meron siya. At hindi ako magdadalawang isip na kunin lahat yun. Maya, alam ko yung iniisip mo. Namiss ko yung baby ko na yan. Namiss mo rin ba ako? Ha? Naku anak, nag-i-smile na yan. Kala mo nakakaintindi. Marunong ka na raw mag-smile, sabi ni Lola. Ang cute-cute mo naman po. Natatakot man ako kay Sander pero para sa anak niya, gagawin ko ang lahat. Kailangan ko bumalik sa mansyon upang maisa sa katuparan ng aking planong pabagsakin ng aktor. Subukan lang niyang gawin ulit sa akin yon. Aalingasaw ang bahong tinatago niya. Maya, ba't ka naman bumalik ka agad? Baka magalit po lalo sa akin si Sir. Ano ka ba? Dinaan ko na sa drama. Pasensya ka na ha. Sinabi ko na nagkasakit ang anak mo. Kaya kinailangan mong umuwi. Huwag naman sana. Ganun po ba? Nasaan po siya? Maagang umalis na hindi nga kumain eh. Nagpaluto tapos biglang sa labas na lang daw siya kakain. Paano kaya natin yun uubusin? Nag-day off yung ibang kasamahan natin. Ate Kuring, gaano na po kayo katagal dito? 10 taon na. Bakit mo natanong? Wala lang po. So, kilalang kilala niyo na po si Sir? Oo. At saka, nagtaka nga ako eh. Mabait naman niya noon. Tapos ngayon, iwan ko ba? Magmula nung nagbunga yung nangyari sa kanila ni Pia, biglang sumama ang ugali. Si Mama po, sasagutin ko lang po saglit. Sige lang Maya, baka importante yan. Kakain lang ako dito. Po? Nagtatai po si baby? Ma, okay pa naman po siya kanina, di ba? Oo, masigla pa siya kanina pag alis mo. Nataranta kami dito kaya sinugod na namin sa ospital. Diyos ko. Maya anak, may pera ka ba dyan? Ma, wala po eh. Pero susubukan ko si Sander, baka makasii ako. Sige anak, huwag kang masyadong mag-alala dyan ha. Tiningnan naman na siya ng doktor kanina. Hindi ko na malaman kung anong gagawin ko. Nag-aalala ako sa kalagayan ng bata. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Hindi ako sigurado kung bibigyan ako ng pera ni Sander. Sasabihin ko na lang kaya sa kanya na nasa akin yung anak niya. Pero hindi. May iba pang paraan. Kailangan kong makahanap ng ibang paraan nang hindi malalaman ni Sander. O Maya, sigurado ka bang hindi ka sasama sa akin sa palengke? Hindi na po Ate Kuring. Lilinisan ko pa po yung kwarto ni Sir. O sige, mauna na ako ha. Ako lang ang tao sa loob mismo ng mansyon. Yung dalawa naming kasama dito ay naglilinis sa labas. Kaya naman nagkaroon ako ng chance upang gawin ang nais ko. Patawarin nawa ako ng Panginoon sa aking gagawin. Alam kong malito pero para lang din naman ito sa anak niya. Nakita kong bukas ang kwarto ni Sander. Nakalimutan niya yatang ilak bago umalis. Nagmamadali akong pumasok sa loob upang kumuha ng pera at mga alahas o kahit na anong bagay na pwede kong maibenta. Binuksan ko ang drawer at nakita ko ang mga nakabundle na pera. Kinuha ko ang 2 bundle. Hindi ko na binilang. Wala na akong panahon para gawin pa iyon. Nanginginig yung buong katawan ko dahil ito ang unang pagkakataon na nagnakaw ako.
Sa isang drawer naman ay kinuha ko rin yung mga alahas niya. Para to sa anak mo. Para to sa anak mo. Ha? May tao? May kumakatok sa pinto. Pakiramdam ko si Sander yon. Dahan-dahan akong gumapang at nagtago sa ilalim ng kama niya. Tinakpan ko ang aking bibig upang hindi niya ako marinig. Bumilis ang pintig ng aking puso at sobrang pinagpawisan ako. Natatakot ako na baka makita niya ako. Baka kung ano na naman gawin niya sa akin. Inikot niya ang kwarto at mas lalo akong kinabahan nang umupo siya sa kama. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka na. Diyos ko, anong gagawin ko? At mga ilang sandali nga lang ay yumuko ito sa ilalim at nakita niya ako. I knew it! Sir, magpapaliwanag po ako. What the hell are you doing here, Maya? Halika dito. Hinilan niya ang kamay ko. Aray ko po, sir, nasasaktan po ako. Nanakawan mo pa ako, ha? Magpapaliwanag po ako, sir. Look at this. Ipinakita niya sa akin yung video ng cellphone niya. Ako ito, Ang bobo mo naman, Maya. Magnanakaw ka lang rin naman, hindi mo pa inisip na may CCTV sa loob ng kwarto ko. Unless, hindi mo alam ang mga yan. At ang mga kamera dito sa loob nakakonect dito sa phone ko. Kaya kahit ipis nakikita ko. So ngayong may ebidensya ako, mabubulok ka sa kulungan at sisiguraduhin kung hindi ka na makakatakas. Magnanakaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking buhok at hinila niya ako pababa ng hagdan. Aray, pasensya na po. Ang kapal na mukha mo. Kabago-bago mo pa lang dito, Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Aray, ano ba? Nasasaktan ako. Aray, nasasaktan ako. Ano? Lalaban ka, ha? Maya? Sir? Wika ni Ate Kuring. Talagang lalaban ako. Dahil hindi ako pwedeng makulong. Hey, stop acting like a fool, Maya. Obvious naman na nakita kitang pumasok sa kwarto ko at kinuha mo yung pera at mga alahas ko. So kahit saang korte pa tayo. Nasa akin ang anak mo. Nasa akin ang anak mo, Sander. Nasa akin. What? What did you say? Nasa iyo ang bata? Oo. At nanganganib ang buhay niya dahil sa kapabayaan ninyo ni Pia. Kaya please, kailangan ako ni baby ngayon. Yung perang kinuha ko sa'yo, ipambili ko yun ng gamot niya. Nasa ospital yung bata. Saang hospital? Galit na galit siyang humawak sa braso ko. Hindi ko pwedeng sabihin. Baka kung anong gawin mo sa bata, sasabihin mo o ipapakulong kita. Talaga? Ipapakulong mo ko o sisirain ko pangalan mo? Tangina mo, Sander. Nagtitimpi lang ako sa'yo dahil amo kita. Pero pagdating sa anak ko, lalabanan kita. At mahigpit niyang hinawakan ng aking mukha. Sa tingin mo kaya mo ko? Wala akong pake kung sisirain mo pangalan ko dahil sirang-sira na ako. Sir, huwag niyo pong sasaktan si Maya. Maya, sabihin mo na lang kung nasaan ang bata. Sige na. Hello, Ma. Ma, pupunta ngayon si Sander dyan sa ospital. Ma, umalis na kayo dyan. Huwag mong ibigay si baby, ha? Ma, huwag mong ibigay si baby, Ma. Maya, anak. Sorry, nak. Nak, nakuha na nila si baby. May mga lalaking nagpunta dito. Ililipat raw nila ng hospital yung bata. At tinakot kami, kakasuhan nila kami ng kidnapping pag hindi namin siya ibibigay. Ma! Ma, hindi. Hindi, Ma. Hindi po, hindi. Tumakbo ako palabas ng mansyon upang hanapin si baby. Baka may ginawa ng masama sa kanya yung tatay niya. Ngunit hinarang ako ni Manong Guard. Maya, kabilin-bilin na ni Sir na huwag kang palabasin. Manong, kailangan kong lumabas pakiusap. Maya, hindi talaga pwede. Baka sisantihin ako ni Sir. Trabaho lang, ha? Trabaho lang. Buisit talaga, Sander. Maya, okay ka lang ba? Ano ba kasing nangyari? Papaano napunta sa'yo yung bata? Mamaya ko na lang po sasabihin Ate Kuring. Pagdating niya, ang inaalala ko po, yung bata. Diyos ko,
Saan kaya niya yung dinala? Wala naman siguro siyang gagawing masama dun sa anak niya. Napabalikwas ako ng tayo nang marinig ko ang boses ni Baby. Grabe yung sayang naramdaman ko. Agad ko siyang kinuha kay Sander upang patahanin. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Oo. Shh. Okay na, baby, ha? Okay na. Nandito na ako. Nakatingin lang si Sander sa aming dalawa. Maya-maya pa ay may dumating na pediatrician upang tingnan ang kalagayan ni Baby. Ayon pa sa doktor, inormal naman na daw yung kondisyon ng bata. Kaya medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko maiwasang hindi maluha nang masilayan ko ang kanyang mahimbing na pagkakatulog. Siguro nga ay dahil malambot ang kanyang higaan. Be, nandito ka na sa mansyon mo. Sana balang araw, mamahalin ka rin ng daddy mo. Kuha lang ako ng tubig ha. Naabutan ko si Sandor na nagtitimpla ng kape sa kusina. Hindi ko siya kinibo pero siya yung hindi makatiis. Saan mo nakita si Baby? Sa may tambakan ng basura. Habang nangangalakal ako, may nakita akong sanggol na umiiyak. Kaya kinuha ko at dinala ko sa amin. Pero hindi ako nagutos nun. Ewan ko kung sino. Tulog na ako. Gabi na. At tinalikuran ko siya. Bahala na siyang mag-isip kung paano nangyari yon. Basta ako, gusto ko na magpahinga dahil napagod ako ngayong araw. Medyo nagulat ako na pumasok siya sa kwarto at kinumutan niya kaming dalawa ni Baby. Nagkukunyari lang akong tulog. Pero tama nga si ate ko ring. May kabaitan pa rin pala sa kanyang puso. At sana magtuloy-tuloy na to, alang-alang sa bata. Maaga akong gumising at naglinis habang tulog pa si Baby. At pagkatapos nun, ay pinaarawan ko siya. Namiss ko siyang alagaan sa totoo lang. Ito ang unang araw niya sa kanyang mansyon. Maya, ako na muna dyan at pinapapunta ka ni Sir. Ha? Bakit daw po ate? Hindi ko alam. Nakabihis eh. Sige po. Wait lang baby ha. Oy, ang gwapo naman nito Maya. Ano kayang kailangan niya sa akin? Sana hindi na to gulo. Hinanap niyo raw po ako. Oo. Saan po tayo pupunta? Basta, I need your help. Paano si Baby? Si ate ko rin na muna magbantay sa kanya. Saglit lang tayo. Pumunta kami sa SM at first time kong pumasok dito. Kami lang dalawa ni Sander. Wala siyang escort na nakasunod. Naka-jacket naman siya at nakasombrero, kaya hindi siya namumukhaan ng mga tao. Binilhan namin ng mga gamit yung anak niya. Masaya naman ako at kahit papano'y bumabawi siya sa bata. Ano pang kailangan ni Baby? Nakangiting tanong niya sa akin. Ay, oo nga pala. Yung pangdede niya. Sa dami kasi nang pwedeng makalimutan, yun pa. Yang sayo na lang. Para makatipid tayo. Ang dami na nating binili, oh. Pagbibiro niya. Hoy, sira. Walang lamang gatas to. Sorry naman. Nagtawanan kami habang naglalakad papunta sa tindahan ng mga damit pambabae. Halatang yayamanin ng presyo. Sige na. Mamili ka na. Sir, wag na. Tsaka, ang mahal dito. Ayos na ako sa ukay-ukay. I insist. Go na. Bawal tanggihan ng grasya, right? Sige na nga. Damihan mo na. Minsan lang ako manglibre. At dahil nga pinilit niya ako, ay gumura na din ako. Tsaka aaminin ko na pinangarap ko talaga makasuot ng mga magagandang hall dress. Alam niyo naman, pang UK lang yung budget natin. Habang nagsusukat ako ng damit ay matyaga naman siyang naghintay sa may upuan. Mga 10 lang napili ko. At yung iba, hindi ko na sinukat. Inisip ko kasi si Baby baka umiiyak na yon. Sir, uwi na tayo. Si Baby kasi baka panay na ang iyak nun. Okay, let's go. Medyo nahiya ako na may halong kilig dahil nga syempre, sinong mag-aakala na makakasama ko ngayong araw ang lalaking pinapantasyahan ng mga kababaihan. Ewan ko ba, bigla na lang nabura lahat ng galit ko sa kanya. Yung sisirain ko ang pangalan niya bilang artista. Binabawi ko na. Dahil ngayon pa lang nakikita kong hindi naman pala niya kayang manakit ng inosenteng bata. Uy, ang dami naman yan, Maya. Ate ko ring. Bumabawi yung tatay. Ay, salamat naman sa Diyos at binigyan mo siya ng pagkakataong bumawi. Sino ba naman po ako para pigilan siyang bumawi sa anak niya? Sana magtuloy-tuloy na, ano?
Sana nga po. Nilapitan ko si Sander na nakaupo sa swimming pool. Yun kasi yung palagi niyang ginagawa tuwing mayroon siyang malalim na iniisip. Si baby, kamusta? Ayun, nilalaro ni ate ko ring. Nakakatuwa nga eh. Tumatawa na. At ang pogi pa. Manas sa'yo. Maya, sa tingin mo ba mapapatawad niya ako sa ginawa ko? Nakita ko yung lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi pa naman po huli ang lahat. Tsaka maliit pa yung bata. At tiyak na makakabawi ka ng husto sa kanya. Alam mo ba nung una ko siyang kinarga, tas nakatingin siya sa akin? Hindi ko alam pero biglang tumulo yung luha ko. Yun siguro yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Sobra ako nagsisisi sa ginawa kong pagtalikod sa kanya. It's just a one night stand. Alam mo na, lalaki, tas nakainom. I didn't mean to abandon a child, like kung paano mo siya nakita. Ang gusto ko lang nun, lumayo silang dalawa ng mama niya. Kasi sobrang iniingatan ko yung pangalan ko. Dahil bata pa lang ako, pinangarap ko ng maging sikat at magaling na artista. Nahihiya kasi ako pag nalaman ng mga tao na nabuntis ko ang isang pokpok. Ramdam ko yung lungkot niya habang unti-unti na itong lumuha. At wala akong ibang ginawa kundi intindihin at pakinggan lahat ng nilalaman ng kanyang puso. Noong nakita ko yung anak ko, ang dami kong realization sa buhay. Pinalampas ko yung isang magandang oportunidad na minsan lang mangyayari sa buhay ng isang tunay na lalaki. Ang maging daddy. At noong pumutok yung issue na yon, ang daming nawala sa akin. Brand endorsements, movies. Masyado akong disappointed sa sarili ko nun. Dahil takot na takot akong maghirap ulit. Katulad ng anak ko, itinapon lang din ako sa dump site tong baby pa ako. What a coincidence, right? And I am so blessed na may nakapulot sa akin. Kinupkup ako ng mag-asawang walang anak. Mahirap din sila. Pero nagawa pa nila akong kupkupin. Kaya nagpursige talaga ako sa buhay. Hanggang sa narating ko kung anong meron ako ngayon. And because of poverty, kinakailangan kong mag-isip ng paraan para umunlad ang aming buhay. Pero kahit wala na sila ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil bago sila kinuha sa akin, natikman nila ang marangyang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung sino ang tunay kong mga magulang. Hindi naman nila ako hinanap. Gaya ng hindi ko paghanap sa sarili kong anak. Nakukonsensya ako sa ginawa ko. Kaya gusto kong bumawi sa kanya. Dahil ayokong lumaki siya sa mundong to na hindi kilala ang kanyang mga magulang. Salamat, Maya, ha? Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga sa anak ko. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Ayos lang po, sir. Ang mahalaga magkakasama na po kayo ngayon. At dahil yun sa'yo, hinawakan niya ang kamay ko. Pasensya ka na, ha, sa mga nagawa ko sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Ayos lang ho yun. Naiintindihan ko po kayo. Maya, pwede bang dito ka na lang? Kasama namin ni baby. Po? Dito po ako titira? Pwede ba? Sige po. Napamahal na rin po kasi ako sa bata. Parang hindi ko rin po kayang malayo sa kanya. Salamat. O sige. At dahil gusto mong bumawi sa kanya, halika, dali. Ha? Anong gagawin natin? Basta may papagawa ko sa'yo. Ang baho, Maya. Hindi ko kaya. Tawang-tawa ako nang makita siyang nandidiri sa pupo ni baby. Maya, ikaw na lang Please. Ay, ayaw mo bang bumawi? Tinaasan ko siya ng kilay. Okay. Pero ngayon lang, ha? Hindi. Everyday. Sige na nga, masasanay din ako nito. Ayan, ayusin mo. Pahiran mo pa. Meron pa sa singit niya, Ang cute lang tingnan ng mag-ama. At pagkatapos nga niyang linisan si baby, ay nagbanding muna ang dalawa. Habang ako naman ay tinulungan ko si ate ko rin na nagluluto sa kusina. Maya-maya pa ay biglang sumulpot si Wendy at hinanap si Sander. Sander? Nasaan si Sander? Hinarap naman siya nito at lumaki ang bilog ng kanyang mga mata nang makitang karga-karga ng aktor ang batang itinapon niya noon sa basurahan. Sinong nakapulot sa kanya? Maya, dalhin mo muna si baby sa kwarto.
Agad kong kinuha sa kanya ang bata at pinabantayan ko muna kay Ate Kuring at binalikan ko ang dalawa na nag-uusap sa sala. Uminit ang ulo ni Sander dahil umamin si Wendy na siya ang utak ng lahat at siya lang ang nakinabang sa 5 milyon na binigay ng aktor. Halos lumuhod na si Wendy upang humingi ng tawad sa kanya. Pero galit na galit pa rin ito. Sander, I'm sorry. Ginawa ko lang naman yun dahil gusto kong walang makaalam na may anak ka na. Di ba? Di ba mahalaga sa'yo yung career mo? Oo, mahalaga sa akin ang career ko. Pero pinagmukha mo kong tanga, Wendy. Putang ina. 5 milyon. Ikaw lang lumunok nun lahat? Ang sama mo? Sander, please. Please forgive me. Please. Alam kong matagal na tayong magkaibigan. Pero trinaydor mo ko. Wendy, harap-harapan mo kong pinaikot. Ginawa ko lang din yun dahil nagsiselos ako. Nagsiselos ako na inanakan mo si Pia. Kasi may gusto ako sa'yo. Ano? Pareho kaming nagulat ni Sander. Ngayon lang malino sa amin kung bakit niya nagawa iyon sa bata. Ngunit mas nagulat ako nang bigla siyang hinalikan ni Wendy sa labi. At ako naman ngayon ang nakaramdam ng selos dahil parang bumigay din naman siya. Hindi ko alam kung bakit ako nagsiselos ng ganito. May gusto rin ba ako sa kanya? At dahil nga medyo nasaktan ako sa aking nakita, ay dali-dali akong umalis palabas ng mansyon. Ngunit napansin niya ako. Umalis ka na, Wendy. At wag na wag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Nakakasuka ka. Maya? Maya? Hinabol niya ako, pero hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko at bigla na lamang akong tumalon sa pool. Siguro nga dahil nahihiya ako sa kanya. Tumalon din siya dahil akala niya malulunod ako. Medyo may kalaliman din talaga dito, lalo pat medyo pandak ako at di kagaya niya na matangkad. Lumangoy siya papunta sa akin hanggang sa kinarga niya ako at nauwi sa mahigpit na yakapan. Nagtitigan kami pareho at tila nangungusap ang aming mga mata. Tahimik lang kami pero pakiramdam ko isa lang ang gusto naming mangyari. Ang mahalikan ng isa't isa. Habang papalapit ang aming mga labi ay mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin na halos hindi na ako makahinga. Ang tanging naramdaman ko lamang ay ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang paghinga. Hanggang sa hindi na namin natiis ang isa't isa at bumigay na din kami. Isang hindi malilimutang halik ang pinadama niya sa akin. Siya ang unang lalaking nakatikim sa labi ko. Napatigil siya at sinabing, Maya, naaalala mo ba yung tinanong ko sa'yo? Alin dun? Kunyari nakalimutan ko. Pero syempre, hindi ko makakalimutan yung araw na hinaras niya ako, no? Yung ano? Alam mo na. At dahan-dahan niyang hinalikan ang aking leeg. Nakikiliti ako kasi hindi ako sanay sa ganito. Pero gustong-gusto ko yung ginagawa niya sa akin ngayon. Maya, pwede ka bang maging legal mommy ni baby? Simula ngayon? Ha? Oo. Payag ako. Bakit hindi? Salamat. Pero higit sa lahat, payag ka bang maging asawa ko? Oo. I love you, Maya. Mahal din kita, Sander. Talaga? Kung ganun, tara na sa kwarto. Sundan na natin kaagad si baby. Nakangiti ito habang paulit-ulit akong hinalikan. Ikaw talaga. Nagpatawag ng media si Sander upang ipakilala kami sa publiko at inamin din niya sa lahat na totoong may anak siya. Humingi din ito ng paumanhin sa kanyang pagsisinungaling at umaasang mabibigyan ng pagkakataong bumawi sa kanyang mga taga-suporta. At nangangakong aayusin ang kanyang buhay upang maging magandang ehemplo para sa mga kabataan. Samantala, idinaan naman namin sa legal na proseso ang pagiging ina ko kay baby. Nakulong kasi si Pia dahil sa paggamit at pagtutulak nito ng ipinagbabawal na gamot. Pumirma ito sa kasulatang nagpapawalang bisa ng kanyang karapatan bilang ina ng bata. At ako na ang kikilalaning magulang ng kanyang anak. Ngunit tinupad naman namin ang kanyang hiling, ang makita at mayakap muli si baby. Makalipas ang 1 buwan ay bininyagan na namin ang bata. Ang ipinangalan namin sa kanya ay Alexander Guevara Jr. dahil yun ang napagkasunduan namin ng daddy niya. At matapos nga ang pag-amin ni Sander sa publiko ay mas dumami ang biyayang dumating at mas lalo pa siyang sumikat bilang artista.
Samantala, hindi na ngayon nangangalakal ang aking pamilya dahil pinatayuan na namin sila ng isang malaki at magandang bahay. Mayroon na rin silang sari-sari store at sariling junk shop na siyang pinangarap ni Papa noon pa. Magkakaroon na rin ng magandang edukasyon ng aking mga kapatid. Interesado pa rin kasi mag-aral si Kuya. At ako, gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral. Sa ngayon ay magiging kuya na si Junior. Paano ba naman kasi? Napaka-agresibo ng daddy niya. Siya nga pala, balak namin magpakasal pagkatapos kong manganak. Daddy, alis na ako. Nagpaalam ako sa kanya na puntahan ko saglit si Jane dahil alam niyo naman na siya yung dahilan kung bakit ako napunta dito. At syempre, ibibigay ko din sa kanya yung video greetings galing kay Sander na hiniling niya sa akin noon. O mami, balik ka agad ha. Isama mo si ate ko ring. Sorry, hindi kita masasamahan ngayon. May taping ako eh. See you later. Ingat kayo. Okay, Daddy. Bye.